Narito na ang mga pinakamalalaking balita sa One North Central Luzon ngayong Lunes. Pagsalpok ng kulong-kulong sa SUV, sa pool, sa CCTV. Scheduling sa pag-harvest ng bangus, isinasagawa ng mga producer para maiwasan ng oversupply sa pamilihan. Uy, mga produktong petrolyo, may rollback bukas. Magkano kaya? At 200 kilos ng tuna nalambat ng ilang mangingisda sa Banggi, Ilocos Norte. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Magandang hapon, ako si Chris Zuniga. Scheduling sa pag-harvest ng bangus, isinasagawa ng bangus producers para maiwasan ang oversupply sa mga pamilihan. Ating kamustahin ang presyo ng bangus at iba pang isda sa pagtutok live ni Jasmine Gabriel Galvan. Jasmine? Chris, kumpara noong nakaraang mga linggo ay balik na sa normal ang supply ng bangus na ibinibenta sa mga pamilihan sa probinsya ng Pangasinan. Sapat ang supply ng bangus sa Pangasinan. Ito ang tiniyak ng samahan ng magbabangus ng Pangasinan o SAMAPA. Scheduling sa pag-harvest ng bangus ang isinasagawa ng mga bangus producer para maiwasan ang oversupply sa fish market at maging sa mga pamilihan sa probinsya. Yes po, at nag-uusap-usap na sila. Hindi na pwede dati na kanya-kanya. So ngayon nag-uusap-usap na because of the organization. Nag-uusap-usap na po yung mga fish producers po natin. Kontrolado ang supply ng bangus sa Pangasinan kung kaya't walang nakikitang problema ang SAMAPA sa supply ng bangus hanggang sa mga susunod na buwan. Nasa 180 hanggang 190 pesos ang farm gate price ng kada kilo ng bangus. Sa Mangaldan Public Market, nasa 200 hanggang 220 pesos ang per kilo sa retail price na medyo may kataasan kumpara nung nakarang mga buwan ayon sa mga tindera. So siyempre gusto nila kung wala silang ulam. Kaya pwede din mabili nila. Opo, mahal talaga po. Kailangan kaya bibili pa rin. Sana bumaba ng kunti para makabili kami lahat. Bagamat may mga umapaw na fish pen at may mga bangus producer na nag-forced harvest noong nakarang buwan matapos manalasa ang sunod-sunod na bagyo na sinabayan ng habagat, wala namang nakikitang problema rito ang SAMAPA dahil meron namang fingerlings na agad na ipalit sa mga fish pen. Inaasahang i-harvest ito sa buwan ng Desyembre, eksakto sa holiday season. Chris, sa monitoring ng SAMAPA ay maayos ang sitwasyon ng mga fish pen at fish cages sa probinsya ng Pangasinan, partikular sa Western Pangasinan na pinaka-naapektuhan ng nagdaang mga bagyo. Samantala, tuloy-tuloy naman ang delivery o dating ng mga fingerlings na kailangan sa pag-produce ng bangus na magsisilbing supply sa darating na bare months. Chris? Maraming salamat, Jasmine Gabriel Galvan. Reklamo naman ng ilang residente ang maalat at malabong supply ng tubig sa isang island barangay sa Dagupan City. May ulat si Sandy Salvacio. Matagal nang inirereklamo ng mga residente sa barangay Karaal, Dagupan City ang maalat, malabo at mahinang supply ng tubig sa kanilang lugar. Kaya't ang ilan nagtsatsaga munang mag-igib ng tubig sa Karaal Elementary School o di kaya'y sa kalapit na barangay. Sa tricycle, bibili kami ng tsaka mag-ano kami ng bumba ko minsan. Si Aling Crisenta, pansamantala munang pinaputol ang linya ng kanilang tubig hanggat hindi pa naayos ang supply ng tubig sa kanilang lugar. Kung sakaling mayroon na, aprobahan lang yung pumping station dyan, gagawin, sabi ganun sa akin. Ipakonek nyo na rin. Ayon naman sa Pamana Water Dagupan, kaya raw lumabo o naninilaw ang kulay ng tubig ay dahil sa epekto ng nagdaang bagyo. Maaari raw kasing may leak sa tubo at napasukan ng putik o iba pang mga dumi ang daanan ng tubig. Pagdating naman sa mahinang supply ng tubig, dalawa sa mga itinuturong dahilan ng Pamana Water ang pagtaas ng demand sa tubig at ongoing road improvement sa barangay. Sa kasalukuyan, isinasagawa na sa Barangay Karaal ang water testing sa bagong gawang pumping station ng Pamana Water. We are very happy to inform na malinaw na yung dumadaloy na tubig from their several testing. So, ibig sabihin yon ay
very, very soon, magkaroon na tayo ng source ng water sa Karaeg. Dahil dito, umaasa ang mga residente na matutuldukan na ang matagal nilang problema sa supply ng tubig sa pagkakaroon ng bagong pumping station sa lugar. Kasama si Daryl Peralta, Sandy Salvacio, One North, Central Luzon. Pagsalpok ng kolong-kolong sa SUV sa Ilocos Sur sa pool sa CCTV. Naka-alerto Glam Caligdan, Dizon. Sa video, kita na bahagyang huminto ang SUV na ito sa gilid ng kalsada sa barangay Villa Garcia, Santa Cruz, Ilocos Sur. Nang papaliko na, dire-diretso itong nasalpok ng paparating na kolong-kolong. Dahil sa impact, nabali ang isang paa ng driver ng kolong-kolong na dinala agad sa pagamutan. Hindi naman nasaktan ang driver ng SUV. Sa Dinalupihan, Bataan, nahulog sa bangin ang isang truck sa Zigzag Road. Batay sa dashcam video na na-recover ng mga otoridad, nawalan ng preno ang isang mixer truck habang pababa sa kalsada. Sa video, makikita na tumalon mula sa mixer truck ang driver bago ito bumangga sa isang nakaparadang kotse. Saka nito inararo ang tindahan at karinderya hanggang sa tuluyang mahulog sa bangin. 2 customer ng karinderya ang nadamay at nasugatan sa insidente. Nagtamo rin ng gasgas sa katawan ng driver at pahinante dahil sa pagtalon mula sa truck. Lost control daw po due to brake failure daw po. Dumiretso yung mixer truck doon po sa karinderya. May kumakain po doon sa may karinderya na sugatan po. Tapos dumiretso na po siya sa ilalim yung mixer loader truck. Agad isinugod sa pagamutan ang 2 sugatang customer at ang driver ng truck. Nangako umano ang kumpanyang nagmamay-ari ng truck na sasagutin ang pagpapagamot sa mga nasugatan at napinsala sa aksidente. Wala pang pahayag ang mga sangkot sa magkahiwalay na aksidente. Glam Caligdan, Dizon, One North, Central Luzon. Samantala, beep 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 sa mga kapuso nating motorista, preno muna ang sunod-sunod na oil price hike dahil may rollback bukas. Sa anunsyo ng ilang oil companies, may 1 peso and 50 centavos na tapyas sa kada litro ng diesel. 40 centavos naman ang bawas sa gasolina. May rollback din para sa kerosene na 1 peso and 30 centavos per liter. Malawakang pamamahagi ng plaka ng mga sasakyan isinasagawa ng LTO. Sundan sa report. Maagang pumunta sa Mangaldan Public Auditorium si Jaime para makuha ang plaka ng kanilang mga sasakyan. Ilang taon din daw niyang hindi nakuha ang plaka ng kanilang sasakyan. Kaya nang naabisuhan siya na available na ang plaka ng kanilang mga sasakyan, ay hindi na niya pinalampas ang pagkakataon para makuha ito. Maganda kung may mga available kasi kung may mga huli o may mga aksidente, makakakuha nila kaagad yung mga. Mas tipid ba, sir? Kasi dito na sa munisipyo. Oo, nakatipid na tao sa munisipyo naman. Malawakang pamamahagi ng plaka ang isinasagawa ngayon ng Land Transportation Office. Target ng LTO na may pamahagi ang lahat ng available na mga plaka bago pang istriktong implementasyon ng No Plate No Travel policy. Inilalapit na namin yung serbisyo ng LTO para mabigyan lahat yung mga sasakyan na walang plaka pababa sa year model na 2017. Pababa po, mabibigyan po lahat. 7 teams mula sa LTO Region 1 ang sabay-sabay na nag-iikot sa iba't ibang mga bayan sa 4 na probinsya sa rehiyon. Kada araw target na mai-distribute ang nasa 300 na plaka sa mga motorista. Libu-libong plaka ng sasakyan o cascading plates simula noong 2014 hanggang 2022 ang 4 release na ng LTO sa Region 1. May schedule na inilabas ang LTO para sa bawat bayan sa rehiyon. Sa Mangaldan, Pangasinan, mahigit 300 mga plakang na ipamahagi ng LTO. Kasama si Henry Duminsil, Jasmine Gabriel Galban, One North, Central Luzon. Mga kapuso, isang bagong bagyo ang minomonitor ngayon sa loob ng Philippine Area of Responsibility at pinangalan ng Goryo. Huli itong namataan mahigit 1,000 kilometro ang layo sa silangan ng extreme Northern Luzon. Taglay ang lakas na hangin na 100 kilometers o 110 kilometers per hour at bugso naabot naman sa 135 kilometers. Pakanluran ang pagkilos nito ngayon
sa bilis na 25 kilometers per hour. At base sa latest track ng Pag-asa para sa Bagyong Goryo, hindi ito inaasang tatama sa anumang bahagi ng Pilipinas. Posibleng tumbukin ito ang Taiwan at maaaring lumabas sa PAR sa Miyerkules ng gabi. Kapag lumapit na ito sa Taiwan, hindi inaalis ang posibilidad na mahagip ng epekto nito ang extreme Northern Luzon, lalo na ang Batanes. Pwede pang magkaroon ng pagbabago, kaya umantabay sa updates. Wala pang direktang epekto ang Bagyong Goryo pero patuloy ang pag-iral ng habagat. Maalinsangan sa malaking bahagi ng bansa pero may tsansa pa rin ng localized thunderstorms sa hapon o gabi. At base sa datos ng Metro Weather, may tsansa ng kalat-kalat na ulan sa Cagayan, Isabela, Cordillera at ilang bahagi ng Central Luzon. May malalakas na ulan din sa ilang lugar kaya maging handa sa banta ng baha o landslide. Posible rin ang pag-ulan sa iba pang bahagi ng bansa. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Nagkaroon ng panibagong tensyon sa West Philippine Sea sa pagitan ng mga barko ng Pilipinas at China. Sa isang tweet, sinabi ni Philippine Coast Guard spokesperson for West Philippine Sea, Commodore J. Tariela, na tinarget ng water cannon ng China ang MRRV 4406 o BRP Suluan. Naiwasan naman anya ito ng barko ng bansa. Inabol din daw ng barko ng CCG vessel ang BRP Suluan at nagsagawa ito ng mapanganib na maneuver na nagresulta ng banggaan ng CCG vessel at isang China Navy vessel. Dahil sa pinsala, unseaworthy na aniya ngayon ang CCG vessel. Pulis na umano'y nawala sa kalagitnaan ng kanilang training sa Benguet, mag-iisang buwan nang pinaghahanap. Yan at iba pang balita sa pagtutok ni Sandy Salvacio. Halos mag-iisang buwan nang pinaghahanap ng otoridad si Patrolman Aaron Blas na tubong Luna Apayao matapos may ulat na nawawala sa Ampukaw, Itogon, Benguet sa kalagitnaan ng kanilang Basic Internal Security Operation Course. Nagsimula raw ang kanilang land navigation activity umaga noong July 14 ngunit bigo na itong makabalik. From 6 o'clock in the morning, na-release sila para doon sa activity na yon. Maghahanap sila ng mga target. Unfortunately, past 11 in the morning, doon siya huling nakita ng isang kasama niya. Huling namataan si Blas sa isang CCTV footage na bumalik sa Zigzag Dam 2 alas 5:30 ng hapon sa kaparehong araw. Sa Atok, Benguet, patuloy pa ring pinaghahanap ang 20 anyos na lalaking napaulat na nalunod sa Amburayan River. Base sa investigasyon ng pulisya, nagkayayaang maligo sa ilog ang biktima kasama ang 3 nitong kaibigan. Tumalon umano ang biktima sa ilog at natangay ng malakas na agos ng tubig. Samantala matapos ang 3 araw na paghahanap, natagpuan na ang bangkay ng 62 taong gulang na lalaki sa Padsan River sa Lawag City. Ayon sa pulisya, hapon noong Miyerkules, kasama ng biktima ang kanyang anak na nagpunta sa ilog sa Banna, Ilocos Norte para iuwi ang nakapastol na alagang hayop. Nauna raw umuwi ang anak nito. Nagtaka ang pamilya dahil gabi na ay hindi pa umuuwi ang biktima. Tumulong ang MDRRMO at BFP sa search operation at sinuyod ang ilog hanggang sa matagpuan ang bangkay ng biktima sa ilog ng Lawag City. Sandy Salvacio, 1 North, Central Luzon. Samantala, asosasyon ng mga nagbebenta ng isda sa mga non-public market umalma sa pagdami ng ambulant vendors sa labas ng fish section. Narito ang report. Kung dati nauubos ang nasa 120 kilo na isda na ibinebenta kada araw ni Sara, ngayon swerte na raw kung makabenta siya ng 30 kilos na isda sa maghapon. Masyado raw naapektuhan ng kanyang kita matapos na dumami ang ambulant vendor na nagbebenta ng isda sa labas ng fish section. Oo, mahirap talaga. Kagaya ngayon, walang pumapasok. Mahal ang bangus. Tapos nahaharang pa doon. Wala nang pumapasok dito sa amin sa looban. Makailang beses na raw na dinulog sa LGU ng asosasyon ng mga nagbebenta ng isdang kanilang hinaing. Hindi na raw kasi birong epekto sa kanilang kabuhayan ng paglipanan ng mga ambulant vendor.
mas lalo po silang dumadami. Sobra na po kaming nahihirapan dito sa fish market po, lalo na kami, nagpipirmit kami taon-taon, sila libre na. Ang ilang lehitimong tendera ng isda para hindi malugi, lumipat na rin sa labas ng fish section at tinabihan ng mga ambulant vendor. Mabenta din dito sa labas. Yes, ma'am. Matumal. Matumal din, ma'am. Regular naman daw ang ginagawang monitoring at paninita ng otoridad sa mga ambulant vendor. Pero dahil iilan lang sa poso ang authorized sa mga umpiska ng mga paninda, ay tila sinasamantala ito ng mga umano'y pasaway na tindera. Kaya hihilingin daw ng poso sa alkalde ng bayan na i-deputize ang bawat miyembro ng task force. Bibigyan sila ng karapatang warning, first offense, second offense, hanggang ma-confiscate yung kanilang paninda. Tiniyak ng poso na aksyonan nila ang hinaing ng mga lehitimong fish vendor sa bayan. Kasama si Henry Duminsil, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. 10-day voter registration sa Pangasinan maayos na naisagawa. Ang detalye sa report. Matagumpay ayon sa Commission on Elections Pangasinan Provincial Office ang 10 araw na voter registration na isinagawa mula August 1 hanggang August 10. Halos 20,000 ang bilang ng mga aplikanteng naitala sa Pangasinan kahapon sa huling araw ng voter registration. Sa datos ng COMELEC Pangasinan, umabot sa mahigit 110,000 ang kabuang bilang ng mga nagparehistro sa buong probinsya. Mataas ito kumpara sa target ng COMELEC Pangasinan na 75,000 applicants. Mahigit 73,000 naman sa mga ito ay nasa 15 to 17-year-old age bracket na balak bumoto sa nalalapit na Sangguniang Kabataan Elections. Okay lang naman po yung registration as marami pong tao, tsaka medyo first time ko po kasi magpa-register din. Boboto po sila dun sa SK, mga first timer po ito. At most of them po mga nasa schools itong mga ito, mga estudyante. So sila po yung mga pinuntahan natin na talaga pong binigyan natin ng priority. Nakapagtala pa rin ng pinakamataas na bilang ng mga aplikante ang mga lungsod ng Dagupan at San Carlos. Hindi pa man napipinamahan ni PBBM ang kautusan na magpapaliban sa barangay and SK Elections 2025, nakahanda pa rin daw ang COMELEC Pangasinan kung matutuloy ang eleksyon sa December 1. Tandaan po natin, ang COMELEC po ay implementing agency lang. Kung ano po yung existing na batas, yun po ang susundan namin. So as far as we are concerned po, mayroon po tayong election sa December 1. Kasama si Daryl Peralta, Sandy Salvacio, One North Central Luzon. Critical pa rin sa ospital ang grade 10 student na binaril ng dating kasintahan sa isang paaralan sa Nueva Ecija. Tutukan sa report. Critical pa rin ang kondisyon ng 15 anyos na grade 10 student na binaril ng kanyang dating kasintahan sa loob ng classroom sa Santa Rosa Integrated School noong Huwebes. Batay sa huling update na inilabas ng pamunuan ng Dr. Paulino J. Garcia Memorial Research and Medical Center, nasa comatose stage pa rin ang kalagayan ng biktima. Hindi pa rin natatanggal ang bala sa ulo ng biktima base sa ipinakitang CT scan na hawak ng mga doktor. May sapat umanong gamot at pasilidad ang naturang ospital pero posibleng kailanganing operahan ang biktima. Yung paglipat lang po ng pasyente o paglipat po sa ibang ospital dahil hindi po maganda yung kondisyon niya, pwede pong tumigil po yung paghinga at yung pagtibok po ng puso po ng pasyente. Tumataas po yung mga kailangan po na gamot. Dumadami po para po kanyang blood pressure ay pataas po para po makataas po yung blood pressure, dumadagdag po yung gamot na kailangan pong ibigay para kay Nilinaw rin ng pamunuan ng ospital na walang dapat ipag-alala ang pamilya ng biktima dahil libre at walang kailangang bayaran sa ospital. Hiling ng ina ng biktima ang panalangin para sa agarang paggaling ng anak. Dasal na lang para sa anak ko na milagro para gumaling pa ko makasama ko. Ayon sa PNP, patuloy ang kanilang investigasyon para matukoy kung saan galing ang baril na ginamit ng sospek. Lately, nag-coordinate ako sa forensic unit. Napag-alapan namin na wala talagang serial number. Pero ipagpatuloy pa namin ang investigation. Glam Calicdan, Dizon, One North Central Luzon. Tinatayang 200 kilos ng mga tuna o dumadara ang tawag sa mga Ilocano
ang nalambat sa Bangi, Ilocos Norte. Ayon sa mga mangingisda, buong araw nilang nilambat ang sandamakmak na tuna matapos ang ilang araw na pag-ulan. Ganado sila sa pangingisda dahil malalaki ang mga nahuli nilang tuna. Tumulong pa sa paghila ng lambat ang mga residente dahil sa dami ng kanilang nahuli. Agad namang dinumog ng mga mamimili dahil sariwa ito at madaling ibenta. Laking pasasalamat ng mga residente dahil sa biyaya na kanilang natanggap. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Inilapit ng pamunuan ng Pag-ibig Fund ang kanilang serbisyo sa publiko sa pamamagitan ng Lingkod Pag-ibig on Wheels sa Kalasyaw, Pangasinan. Tinungo ng Pag-ibig on Wheels ang iba't ibang bayan lalo na ang mga nasalanta ng bagyo para sa mga miyembro ng Pag-ibig na gustong mag-avail ng calamity loan. Sa 4 na araw na pag-iikot ng Lingkod Pag-ibig on Wheels, nakatanggap na raw sila ng 600 inquiries at 300 application para sa calamity loan. Dahil naman sa pagdami ng ambulant vendors, schedule at lugar na maaari nilang pagbentahan, planong ipatupad ng Dagupan City LGU. Narito ang report. Ngayong balik normal ang paghahanap buhay sa lungsod ng Dagupan matapos ang pagbaha. Balik na rin sa pagbebenta ang mga ambulant vendors. Ayon sa kawani ng Anti-Littering Task Force, nagsimula na raw dumami ang bilang ng mga ambulant vendors na kanilang nasisita. Sa video na ito, makikita kung paano nakikipagmatigasan ang mga vendor nang sila'y paalisin sa kanilang pwesto. Inaabisan po namin, lalo na yung mga basura nila, kailangan malinis at saka hindi sila nakakasagabal sa daan. May ilan namang mga ambulant vendors na hinahayaang makapagbenta basta't may pahintulot ang mga ito sa mga business establishment. Ang mahalaga, hindi sila sagabal sa kalsada at sa sidewalk. Ang buko juice vendor na si Ate Lovely, bagamat pinagsabihan ay naiintindihan naman daw kung bakit siya pinalipat. Opo, wala naman pong problema kasi ano din naman po kasi daanan din naman po yan sa mga tao. Mas masipti din po yung kaya dito na lang din po kami. Sa 2 beses kada araw na pag-iikot ng Anti-Littering Task Force, halos hindi nila mabilang kung ilang vendors ang kanilang sinisita. Dahil dito nagpatupad ang LGU ng oras kung kailan at saang lugar makakapagbenta ang mga ambulant vendor. Talagang pinag-uusapan namin ng Market Division at sa taas po na may lugar po rin po sila sa Malingas Market. Pero kung talagang kukulangin ma'am, talagang gagawin namin yung nararapat na mabibigyan sila ng oras tuwing hapon lang po. Sandy Salvacio, 1 North Central Luzon. Nahulog sa bangin ng isang elf truck na minamaneho ng isang construction worker sa Gibraltar, Baguio City noong umaga ng Sabado. Tinatayang may lalim na 10 metro ang bangin kung saan ito nahulog. Base sa police report, bumaba ang driver upang alisin sana ang kalso ng sasakyan nang biglang umandar ang truck at tuluyang bumulusok pa ibaba. Agad namang tinakbo sa pagamutan ng driver na nagtamo ng sugat sa kanyang paa. Isang vintage bomb ang natagpuan ng isang minero sa creek sa bahagi ng Camp 5, Akupan, Virac, Itogon, Benguet. Ayon sa otoridad, isang klase ng general purpose bomb na high explosive ang natagpuang bomba. Natagpuan umano ang bomba habang naghukay ang minero sa naturang lugar. Nasa kustodiya na ngayon ng Provincial Explosive Ordnance Disposal and K9 Unit ang 750 pounds na bomba. Disaster resilient classrooms pinasinayaan sa Masantol, Pampanga. Narito ang report. Bahang covered court, bahang pathways at school grounds, at bahang classrooms.
Halos baha na nga ang sasalubong sa mga guro at estudyante ng Masantol High School sa Pampanga. Araw-araw ganito raw ang kanilang sitwasyon. Depende pa kung high tide o low tide. Hindi naman ganito parati kataas ang tubig. Depende siya sa height nga ng high tide. Pero usually kapag umabot siya ng let's say 3.2 pataas, inaabot na talaga yung school grounds namin. Ang mga ganitong sitwasyon ang gustong masolusyonan ng Kagawaran ng Edukasyon. Kaya isang bagong school building ang pinasinayaan sa Masantol High School. Hindi lang ito basta isang gusali dahil ang istruktura ay flood resilient. Ibig sabihin ay kayang tumagal kahit sa gitna ng baha. Ayon kay DepEd Secretary Sani Angara, ang nasabing gusali ay maaaring magsilbing modelo para sa mga lugar na madalas tamaan ng kalamidad. Ayos natin yung classroom natin. Yung design natin, that's another innovation. Makabago talaga ito. Siguro ganito na rin ang gagawin natin in areas like Bulacan, in Bicol, dito po sa Pampanga. Ang gusali ay may steel type na disenyo, nakataas mula sa lupa para makaiwas sa baha. Kapag tag-init o low tide, maaaring gamitin ang ground floor bilang silid-aralan. Ngunit sa panahon ng high tide o malakas na ulan, sa itaas ng palapag isasagawa ang klase. Bahagi ito ng bagong standard design ng DepEd para sa mga paaralang nasa disaster-prone zones. Glam Calicdan, Dizon, One North Central Luzon. Apaw Rolling Hills, Waterfalls at Spring na kilalang pasyalan sa lalawigan ng Abra, ating dayuhin sa report. From clear skies to deep blue crystal clear water, yan ang hatid ng natural na ganda ng kalikasan ng Abra. Animoy nasa kaharian ka ng Encantadia. Kung pinagsanib puwersa ang brilyante ng lupa at hangin, aba nariyan ang Apaw Rolling Hills sa Tinag-Abra. Mamamangha ka sa mala postcard na tanawin sa lugar. Nababalot ng lunti ang kabundukan. Perfect place sa mga gustong lumanghap ng preskong hangin. At ang nakaka-amaze sa lahat, tuwing dapit hapon dahil nababalot ito ng kaulapan. Sa Lagayan Abra, atin namang pasyalan ang RRB's Falls. Ito'y tila luhang tumutulo sa gilid ng kabundukan at parang ikay naliligo sa ulan. Sa di kalayuan, pwede ring pasyalan ang Barusibos Falls. Swak din ito sa buong barkada para sa weekend getaway trip. Maraming water adventure gaya ng diving at iba pa. Pwede rin ang climbing, pero ingat lang sa matatarik na bahagi ng bundok. Inviting din ang deep blue crystal clear water sa Lusuak Spring. Sa sobrang linaw ng tubig, parang ikay nananalamin. Tsak gugustuhin mong mag-swimming. Kung kayo'y napagod na, perfect spot naman ang Gaco Park. Sa tanawin pa lang, tsak ikay marerelax. Ano pang hinihintay nyo mga kapuso? Isama na sa inyong weekend getaway ang mga tinaguriang nature wonders ng Norte. Glam Calicdan, Dizon, One North Central Luzon. Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinaka-mainit na balita mula sa mga rehiyon. Nais din naming pasalamatan ng mga kapuso sa Hilaga at Gitnang Luzon, maging ang mga kapuso natin abroad. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Maraming salamat sa pagsama sa amin pati na ang mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Ako po si Chris Zuniga. Kami ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.